Hello guys, welcome to today's Topic TV. Isang pribadong Toyota Hilux pickup ang hinuli kamakailan ng isang MMDA enforcer. Pero ang dahilan, hindi raw dahil sa laman o karga ng sasakyan, kundi dahil wala itong not for hire na sticker. Legal ba ito? Tama ba ang MMDA? O may kulang lang sa kaalaman ang nanghuli? Panoorin natin ang viral video na ito. Live tayo, brad, ha? Ang pangalan mo? Yun, Natino. Oh, Natino daw. Yeah, so inuhuli niya ako kasi ano ang violation ko, brad? Not for hire. Not for hire daw, boss. Oh, not for hire. O may karga ka. Kailangan daw. So ang sinasabi niya kasi may karga ako. So aanihin ko etong bed na to kung hindi ko pala pwedeng kargahan. Sir, pwede mo kargaan po yan. O kaya nga, hindi. Pick up yan, hindi naman truck yan eh. Sir, pick up Hilux yan, Hilux pick up. Kaya nga Ito, po. basahin mo. O, basahin mo. Ayan, o. Di ba? Hilux pickup. So, ibig sabihin, lahat ng lahat ng ganito, kailangan lagyan ng not for hire. Yes po. Hindi. At hindi mo kung ganun. Ayan, ha. Ayan, o. Kaya nga, sinasabi ko nga sa'yo, anong purpose ng bed? Anong purpose niyan? Bakit hindi ko pwedeng kargahan? Kaya mo lang na not for hire, sir. Bakit nga? Bakit nga? Ano reason nga? No reason nga, bakit hindi ko pwedeng kargahan? Private yan eh. Ano gagawin ko sa likod? Lalagyan ko ng tubig, lalagyan ko gagawin ko swimming pool. Ha? Sana, lagyan natin swimming pool, gawin natin. Gusto mo? Tulungan mo ako tanggalin yung lona. No, sir. O, tanggal mo ako tanggalin yung lona. Dali, tanggalin mo yung lona, dali. Tanggalin mo yung lona. Ba't ko tatanggalin? Kaya nga eh, kasi sabi mo bawal kargahan. Hindi bawal, sir. Hindi, sabi mo bawal kayo na bawal ka na. Bakit ko kailangan obligadong ano? Kaya mo lang lagyan na not for hire. Bakit nga? Bakit nga? Kinakarga. Ay, yung isang ganito ko, wala kang tatak eh. May FX din kami, wala namang ganyan. Sa business yan. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman ginagamit ko sa business? May karga po kayo. Sige, ano laban yan? O uling. Uling? Oo. Sigurado ka uling? Sigurado ka uling ha? O sige, buksan mo. O, buksan mo. O, ano? Junk shop pa yan. Nasaan ang uling? Sabi mo uling. Ngayon junk shop. O. Ano? Junk shop yan. Kaya nga. Junk shop. Kaya nga, paano nga naging uling yan? Okay. Paano naging uling? Tapos ngayon sabi mo junk shop. Nanguhuli ka lang eh. Hindi ako ulong. Hindi ko sinabing ulul ka. Iba yung sinabi kong ulul ka, tsaka sa nanguhulul ka. Hindi, kakaiba yun. Pero Tagalog sinasabi ko. Ano yung bibig pag sinabihan ka ng ulul ka, tsaka nang uulul ka? Ano pinagkaiba nun? Ano pinagkaiba nun? Parehas na din yun. Hindi pares yun. Ang sinabi ko, nang uulul ka. Hindi ko sinabing ulul ka, magkaiba yun. Junk shop yan. Oh, ano naging junk shop? Ano naging junk shop? Sige, paano mo naging junk shop? Paano naging junk shop? Hilux yan, di yan junk shop. Oh, di yan junk shop. Hilux yan, Hilux. Hiram mo siya ito. Pag kumahiram ng lisensya sa'yo, pag kumahiram, May violation ba? violation, nasaan ang violation? Oh, nasaan ang violation? Nasaan ang violation dyan? Walang dyan. Oh, kaya nga, nasaan ang violation dyan? Sabihin mo sa akin. Not for hire. Capacity not for hire, bakit? Oo. For hire ba ako? Saka. For hire ba ako? Kaya nga, Brad, ang tinatanong ko sa'yo, ano purpose nitong bed na to? Kaya nga po, kinakargaan. O, lagyan mo ng... Kaya yan nga yung purpose yan, para kargaan eh. Kasi sana naligyan ko na lang ng upuan yan. Paano naging junk shop yan? May karga to. Ano naging junk shop? Ano ang pakialam mo kung kakargaan ko yan? Una-una akin yan. Pangalawa, hindi ko autorisado, tanungin ko ito naman yan. Private po yan. O kaya nga, Lagyan mo na not for hire. o di, parahin din natin yung mga ano. Boss, ano pangalan? Ano pangalan ng mga sakay mo? Ganon? Ganon? Ha? Prado, tignan mo ako ilan na. O. Parang sikat ka naman. Sige po. Oo, o sige. Ano nga violation mo? Not for hire po. Not for hire. Yun o, O bakit nga? Sige nga. Ano nga, bakit nga hindi ko nga pwedeng kargahan yan eh? Sana bumili na lang ako ng motor. Diba? Sana bumili na lang ako ng motor. Sana nga bumili na lang ako ng motor kung hindi ko rin pala pwedeng gamitin yan. Sir, pwede pong gamitin yan. Oo. O, lagyan mo na ng decals. Bakit? For hire. 2 buwan na sa akin yan. Junk shop yan, sir eh. 2 buwan na sa akin to. Sasakyan. Ikaw lang ang nagbubukod tangi pumara sa akin ng ganyan. Nagbubukod tangi ka. Oo, nagbubukod tangi ka. Buong Caloocan, mga ano rito, Maynila, hindi ako sinisita. HPG, hindi ako sinisita. Nagbubukod tangi ka, Brad. Oh, anong wala problema? Okay lang naman matikita mo, pero practice ka ito paano magmukakanta ka sa Facebook. Oh, ayan na, pinayagan mo ako mag-live, sabi mo kayo na, sige po, i-live kita. Oh. Para alam din ng tao kung
Iiwas pala yung mga nakatama raw dito na may laman. Lahat ng nakatama raw dito. Lahat ng nakatama raw dito na drop side. Huwag kayong dadaan to kasi huhulihin kayo ni... Ano pangalan mo? Latino. Ano yung AF? Ano yung AF? Ano kaya AF? Ano kaya AF? Sa labas mo, labas mo. Huwag mo kong gano'n Brad. Oo, ano gagawin natin ngayon dito? Ano gagawin natin ngayon dito? Kita ko kayo. Hindi kita bibigay lisensya ko sa'yo. Wala problema lang. Baka mo. Ano ito? Ikita mo kung gusto mo. Bilisan mo lang. Brad, nagbubukod tangi ka, wala pumara sa akin ng ganyan. Eh no, bawal pala kargaan ng pickup. Yan, bawal daw. Kailangan daw may not for air. Unang-una, hindi 1,000 kg yan sa pagkakaalam ko. Ayan yung mukha niya, oh. Ayan yung mukha niya. Poging-pogi. Oh, sabi nito, sampalin daw kita, oh. Bukon mo. Oh, sabi nito, sampalin kita, oh. Kamali ka yata ng hinuli, Brad. Paparahin mo ko kasi walang decals ng not for hire. Hanep. Baka naka-pick up, pag kayong dadaan dito sa C3, Fifth Avenue. Huhulihin kayo nito kasi mga pick up nyo, walang decals na not for hire. O, tapos ka na. Ito na akong malis, Brad. Una sa lahat, ang mga private vehicles gaya ng Toyota Hilux na rehistrado bilang private sa LTO ay hindi required na maglagay ng Not for Hire sticker. Ang Not for Hire decal ay requirement lamang sa mga sasakyang pangprangkisa o TNVS gaya ng Grab, Taxi, UV Express at mga sasakyang dating pampasada pero ginawang pribado. Kaya kung registered ang sasakyan bilang private sa LTO, walang dahilan para hulihin ito base lang sa kawalan ng Not for Hire na sticker. Ang trabaho ng MMDA ay magpatupad ng traffic rules sa mga lansangan sa Metro Manila, pero hindi sila dapat manghuli kung walang malinaw na paglabag sa batas o traffic code. Ano nga ba ang dahilan kung bakit nangyari ito? Pwedeng ang MMDA enforcer ay nakabase lang sa panlabas na hitsura ng sasakyan. Akala niya for hire dahil may karga sa likod. Hindi siya updated sa mga patakaran ng LTO. O baka may maling assumption na kapag pick up at mukhang utility vehicle, dapat may not for hire. Pero tandaan, hindi basehan ang itsura ng sasakyan. Ang basehan dapat ay ang rehistro nito sa LTO. Kaya payo sa ating mga motorista, siguraduhing updated ang rehistro ng sasakyan at malinaw na ito ay private. Kung ikaw ay hinuli nang wala kang nilalabag, pwedeng humingi ng pangalan ng enforcer at magreklamo sa MMDA hotline o i-report ito sa kanilang official page. Kung may dashcam o video ng insidente, mas makabubuting gamitin ito bilang ebidensya sa reklamo. Ang kaalaman sa batas trapiko ay hindi lang para sa mga enforcer, dapat alam din ng mga motorista. Pero mas lalong importante na ang mga enforcer mismo ay may kumpletong kaalaman sa mga patakaran para iwas abuso at maling panghuhuli.